Merry Christmas! Kung natatay jay Sunday School teacher tayo and even our MC. Nasa last leg na tayo ng taon na ito. Hindi natin namamalayan. Nantay nga mapupuutan. Ngayon sumagpat tayo manin iti sa bali nga tawon. Ket rumbang laeng, so I'm thinking and praying of a message and I want us to examine our faith. Kumusta ang journey natin? Noong unang pasok natin sa simbahan na ito, pagka-restore ng church natin, when we came back here, because we have a gap, nung nag-pandemic, nag-close rin to. Hindi po Diyos restored us back here. And we rededicated our church. We set a new milestone sa ating church. We celebrated that, anong year ba yon? 42? 42nd anniversary. We celebrated that. And I don't know, siya kasi I'm 41. So, I'm 41. So, patay-dayaw ni Apo Diyos. Medyo makasabayak iti biyahe na dito yung church. But it is important that we check once in a while our journey. Kasi ang ating dahil dalyasat tayo, iti panagserbi ti Apo, it's not a one-time event. Saan nga idiinawat mo ni Kristo kas manubot ken mangisalakan mo ket nagpatingga di jay. Nalpas ti amin. Han nga kas jay, it is a journey of faith that we grow from one level of faith to another level of faith. From one level of glory to another level of glory. Aging gana nga umasideg tayo nga umasideg ijay langa ni Kristo. Dahil iti perspective tayo dito'y CWC. Numampay kanayon kung may bagbaga, nga nung nag-inyawat mo tibiyag mo kini Jesus Christ, it's somehow kesera-sera. A life that is whatever will be, because you don't design your life. He holds our life. Kit niya ti kayat nga di jay biyag tayo, yes Lord, yun yung response natin. But we know the journey. We know the journey. Kit amo tayo at the picture tayo at the perspective tayo, no, ayan na tayon ijay biyahe. Now, kanyami nga nagbiyahe nga na pa ni jay Mindanao, at dadagi jay as a siya jay logistic personnel na. Trinainak ni Pastor Herman in this way kasi inorganize mi jay ACK, Ambassadors of Seal and Knowledge. Hindi nag-trip kami. Dito iti insuro na, trinainak iti dito nga trabaho. I am in charge of booking. I am in charge of logistics. Pag hindi tayo nakarating doon, basol mo. Wala na kanya. Ladda na pukaw ka, dagito kakadwa tayo, basol mo. So nga, body-body system din na may akid. So, awan tagitugot ti dakkel nga maleta na. Magibayag ka. So, dahil awan nagtitinulong. Dahil instruction mo awan nagtitinulong. Kargam, obligasyon mo dahil no, nangitugot ka ti nga gabsoon. Problema, mga mangiraman. So, yun yung mga training na ginawa namin noon. And in our journey, dapat amok yung bilang ti bagahe. Kaya we need checks. So, nagbiyahe kami. Amok ti ko ana. Tun kargami jid doma. Tadda may isang biyahe mi nga napan Mindanao. Dingan nga ni umay di bus, yung may isang kadwami. Pastor, nasan yung bag ko? Ewan ko, bag mo yan eh. Bag mo yan eh. Nabati na gayam. Nabati na, ijibanting. Asidegan niya ba, simpatpataray ko kini, I'm not sure if ni Pastor Dennis or ni Arnel Timbaon ko idi. Busy agtetext, agrip-report kini girlfriend na. Nalipatan na ti bagahe na. But ito'y, maintindihan nyo na pag tumitibok ang puso. Wala kang pakialam sa mundo. So, yan.
Tapos sipsiputak man na, hindi bumaba kami di bus. Text latang nga text, message na message. Idagtalyaw awang kamen. Aburido nga ro na kasta-kasta. Kita mis isumak diya yung mangkit-kita kanya na. But you need checkpoints. Kailangang aware ka. So, doon, dati bilang na data, bagahe, mga dayay, tiban-bantayak. So, dita, checkpoint. And then when we reach the airport, kumpleto mo lang na nagsisina kami ti taxi, kumpleto mo lang, check-in. Okay, walang problema, kanya-kanyang bag ti, may sila problemahan men. Ni Pastor Rabing, di na mogbagkat ti bag na. Panawan na latan, yan na ibagbaga. Numusip-siputan, na dasumangpot nga awan bag na. So, yun, kabisado mo. So, ayan. And then, ididumtumtun kami dyan saan, praise God, nakadanon kami mo nga. But there are checkpoints in our faith. Kitaam no, okay ka pa iba? Dagijay ibagbagam kini Apo Diyos idi kinantam jay, I have decided to follow Jesus. Ay kag-inventory ka at dapay ba dagijay ibagabagam idi? So kitaan tay dagijay ta idirog yam ti biyahem kini Apo Diyos. He gave you a picture of the destination. Hindi ka bibiyahe nga pangayan taungay ang akasyay. At ti journey tayo, ket nighted, dagijay, nga dalyasat tayo. So, ayan, even nung makita tayo, November is like a season of harvest festivals. Ang daming nag-harvest festival, hindi lang tayo makaselebrate dito. Thanksgiving ang term natin. Kasi karamihan ng churches natin is agriculturally, yung environment nila is nasa agriculture area. Tayo, nasa metropolitan type tayo eh. So, Thanksgiving. But even in harvest festivals, nag-i-inventory. Umani ka. Ang tanong, kumita ba? Kasi, praise God, umani tayo. Pero hindi ka naman nag-i-inventory. Hindi mo naman tinitingnan kung magkano ang nagastos sa farming. Tapos pabarato ka pa nga pabarato, lusot gayam. You need to check all those things. Evaluation. Parang mahina, anong mga factors, bakit apay takastoy ti ani tata? Apay tabim maba, apay tangim mato, adabadagiti factors nga kontrolado tayo mo, nga mantay nga naramid, you need to check. So, i-journey iti panagdalyasat, iti pamati, sikat imang check data. I-review mo yung sarili, i-evaluate mo, niya dagiti nasayaat nga nararamid tatangatawan. And based from those analysis, you can redefine or you can improve the another set of journey. Sabi natin sa CWC, dun sa anniversary natin, August, we put a theme every year. And yun yung guiding team natin sa biyaheng MCWC. So, ayan. Ang tema natin yung embracing the divine blueprint. So, yun yung kung natin ngayong taon. Yun yung minemeditate natin. Nasaan ba tayo dyan? Now, pag nag-faith check tayo, pag may ginagawa tayong faith check, kasi karamihan kasi, pag isesermon ito, dadagi dyan, numakigimong daidi, kunamdala, sigurado. Umay dakit, talagang tiraan da pa'y kakadwada, no hangga umay. Yan lang kakasya. Faith check is not about judgment. It's not about judgment. It is about growth. We try to look on the positive area. Kasi, ang mundo natin, gone are the days na we weaponize, pastors weaponize messages. Sa atin, we are in a journey. We are helping each other. You can learn from me. I can learn from you. I observe the church as a whole.
and the Lord give us perspective. Kaming nagtuturo sa inyo kung nasaan tayo, may parameter rin na pinapakita ang Panginoon. Ang tinitingnan natin is our growth. Collectively, masasabi ba natin ang church natin is on a growth direction? Ano masasabi natin? Physically, of course, physically, you cannot deny that. We are in a level na so far, it is the best. Patay-dayaw ni Apo Diyos. Some churches are thinking of installing their air cons also. Pero lagi kong sinasabi, it is a need that forced us to install those aircon. Kasi nung nagpalit kami ng bubong, naging bakal lahat yan, hindi na pwede kahit gabi. Kasi kahit gabi na mainit yung bakal, mainit yung simento, ay nagbalin nga po Gunji Church. Hindi sinasabi na mapera kami. Kasi lumabas lang yan nung meron na yung need. Madaydayaw niya po Diyos. So, what I'm saying to them, hindi nyo gawin ang isang bagay dahil nakita nyong ginagawa ng iba. And yun yung isang natutunan natin sa CWC na umabot tayo sa punto na wala tayong pake. We focus on our journey and doon lang tayo saan tayo dinadala ng Panginoon. So, madaydayaw ni Apo Diyos. It's about growth. Titingnan natin, and no matter how small that growth, we need to appreciate it. Madaydayaw ni Apo Diyos. Uray di sarili, do not be hard on yourself. Apay tayo matras ka ti pamati. Inya tinangyari. Maybe, talagang matindi yung talak ni Apo Diyos kaniyang mga panubok. That even ni Job was shaken. Even ni Job at the last part of the story was rebuked. It's a good thing ni Job, he knows when to remain silent. He just accepted it and nagpasalamat kini Apo Diyos. And in the end, the Lord knows how to vindicate you. He blessed Job that his friends were silenced. Madaydayaw ni Apo Diyos. So even si ka, hamo nga ay ayin gibagbagim no titingin mo kat kasla, nagplato ka iti daytoy nga year. Because di tay ammo iti pagdaldalanan ti tunggal maysa. Let us be gracious to each other. Our goal is to help each other, not to add weight on the already heavy load. Madaydayaw ni Apo Diyos. So it's about growth. No, medyo na-divert ka. Ano niya kinalaman ti panubok? Talaga nga your choice. Faith check, it's all about alignment with God's will. And this is the running theme of Tribal Gospel Mission for this decade. Align yourself with the end time program of God. So no hindi dahito yung atawan no kinitam kat madayuwak sa. No problem. Ang mahalaga na realize mo yon. At ang problema, pag na-realize mo at wala kang ginawa. So it's about alignment. Numapantay dito kini Apostle Paul in Philippians chapter 3 verse 12 to 14. Kunana ni Paul, not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal. Amo ni Paul nga he is on a journey. Wala pa ako doon, sabi niya. Hindi ko sinasabing nakuha ko na lahat or nakarating na ako. Pero tuloy-tuloy ako ikis-kisad ko lata, iperpersak lata to hold on to that for which Christ Jesus took hold of me. Ano yun? Hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Ano yun? It is the Lord who made the design. It's not us who designed. And we hold on to that design. We put our commitment. We go towards that goal.
So dayay, ni Paul, uray ni Paul, he did not engineer his own life. Tay di inawat tayo ni Kristo kasumanubot kun mangisalakan tayo, insuko tayo, tibiyag tayo kanyana. Iso nga ni Apo Dios, no, agbibiyag tayo, tinaldaw-aldaw, kat adda dagaya i-divert na. Is this you, Lord? Are you steering the wheel? Ipalubos tayo. Unanan nito yung Paul, verse 13. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have been taken hold of it. Hindi pa, wala pa ako doon. But one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead. Ano yung nasa likod? Marami ang dahil sa victories nila in the past, hindi na sila umusad. Niyakap na lang nila ang mga trophies nila. Marami rin dahil natalo sila on the past, inay dalatan tibagbagida intugaw dan dijay. So both positive things and negative things can stop us from the journey. Sa sipsiputan dayday. Forgetting what is behind, tumaliyaw ka, yun na palabas, and then you strain. So Paul is somehow arguing with Jose Rizal dito. Kasi sinasabi ni Rizal, pag hindi ka lumingon sa pinanggalingan, hindi ka makakarating sa paroroonan. Pero ang sinasabi naman ni Paul dito, kinakalimutan ko ang nakaraan, nagfo-focus ako sa harapan. Na naman. They talk about different contexts. Kasi yung context ni Rizal, yung walang utang na loob, pag mataas na, dahil umangat na, ang sinasabi naman ni Paul, the focus should be forward. Madaydayaw ni Apo Dios. So I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Being changed from glory to glory after the image of Christ. Yan yung cry natin sa CWC. The pattern, no makakita kay ti engineer or architect, no binuklat na yung blueprint, yung first page at the perspective, na sermon tayo na minsan dito, at the sketch na yung finished building, ni Jesus Christ, that is the sketch of the finished product nga sika. Closer and closer to that image because He is the perfect image of God. Madaydayaw ni Apo Dios. So dito, what to check on our faith checkpoint. Yun na pang dita, rangtay, yati chekunda dita. O, tatang eleksyon na chekunda, lisensyado ba jay paltog mo arkitek? Kunada. Ang kubit-bit-bit na yun, kuna naman. Ganban. Or, limabas niya may isang alugan. Naggapuan na kita kargam nga baboy. Do you have a permit? Or nagilabas ka ti wood products. Anong klaseng kahoy yan? Pwede ba yan? So, there are things to check. The principles of this message, apply it in all aspects of our life. In your business, you need to check, you need to evaluate. In your studies, you need to check, you need to evaluate every aspect. And it will bring us to success. Because sabi ni Morris Cerullo, all truth are parallel. But we are talking about our faith, iti daytoy nga kanito. So what to check on our faith checkpoints? Umuna, examine our direction. Tingnan natin kung saan tayo patungo. Tingnan natin kung saan tayo patungo. Itatanong natin, saan ba ang tungo natin? Saan bang biyahe natin? Kaya sa biyaheng MCWC, apeng ita makigimgimong ka di MCWC? Isukasi, gan? Iso ti tumapat iya oras ko. No, we should have the mindset na may biyahe kami and I belong to that ship.
I belong on that journey. Yung assignment ko ay bahagi ako sa grupong yon. And may binigay rin ng Panginoon na we need to march ahead. Kasi kung makikita mo sa Biblia, even them who came from Egypt, they have a group. Ito nga sabi ni Jethro kay Moses, matay ka tararami doon. Get a commander of 1,000, commander of hundreds, commander of 50s, put leaders in it. And actually, ni Jesus Christ, He did that on His church. He has commander of worldwide, Roman Catholic bloc, Eastern Orthodox bloc. Ano pa ba? Protestant bloc. O, sa atin, nandun kayo, Protestant bloc. Ilalim tayo ng Roman Catholic bloc. Sa Protestant bloc, napakarami na naman dyan. Pero nandun tayo sa Pentecostal bloc. Sa Pentecostal bloc, nagaduda man na yun. But we belong in the biggest block of Pentecostal, the Trinitarian Pentecostal and the Oneness Pentecostal. Nandun tayo sa Trinitarian block. And then sa Trinitarian block, ano na naman? Ang daming breakdown. And then nandun tayo sa Tribal Gospel Mission. And then nandun tayo sa isang under ng Tribal Gospel Mission. May maliit dun. Christian Worship Center, Menora. Yet when we talk as if we are the world. Daydayaw ni Apo Diyos. But we need to be faithful to where we belong because pag hindi mo gampanan yung kinaroroonan mo doon, it affects the entire body. So you should know where you belong. So Israel, at the tribe da, ije tribe da, at dati clans da, ije clan, at dati families. So amuda nga dagos, hindi nagbasol ni Akan, amuda nga sigod no sino patayon da. Praise God, we don't belong to that system. Matay-tay amin nga dagos nga kaslamanok ano. We are under grace, praise the Lord. Examine our direction. Where are we headed? Sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, sabi, examine yourselves to see whether you are in the faith. Nasa pananampalataya ka pa ba? Nasa biyahe ka pa ba? So, ididamom timmay dito'y CWC, visitor. O, at dayay informal parameter, no napagsasarununan tinakigimong titalo, nakita na kadagiti officers dito, they will not treat you as visitor. They will treat you as a member. So mapansin mo, karasikat alaman nun day din nakatalukan, na si kamot umay ka, ano kaya mo makialamano kung nada. They focus again on, we have, ang angawan mi ni Auntie Dominga, may sapay ante, erase the membership mo ni Jeso lang. Kung ko lang. Ang angawin me. You enter our records. They may file protest, but we have evidence. You are caught on video. So, yan. Examine yourselves. Member. Pumasok ka sa level ng member. Yung tunukuan, gan na departments, they invite you on their fellowships, departments. Tunukan, gan na committee, they want you to be more active in the church. They give you some responsibilities or from fellowships to ministries. So makita tayo dyan, araramidan tayo. And then, do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. But the principle of examining ourselves. Sabihin mo, tanong mo nga sa katabi mo, kumusta ka?
Sa Lamentations chapter 3 verse 40, sabi ni, I think it is Jeremiah who said this. Let us examine our ways and test them, and let us return to the Lord. Bakit sinasabi ni Jeremiah, let us return to the Lord? The book of Lamentations, because it is entitled Lamentations, agdudungaw da. Libro ti dungdungaw. Because daytoy di time nga in-invade isuda dagitoy invading empires. Ket napasamak dayta ti bagbagana daytoy author iti Lamentations because we violated dayi nakasuratan ijay paylaeng Exodus and Deuteronomy. We violated it directly, and this is a direct result. Let us examine our ways. Instead, nga sisyum ni Apo Dios, ayan nan nga itikarkarim Apo Dios, kunana ni Jeremiah, examine our ways. Test them. And then ang conclusion na, let us return to the Lord. Anong sinasabi ni Jeremiah? Tinimbang ka, ngunit kulang. Yun yung sinasabi niya. So, let us examine our direction. Patungo pa ba tayo doon? Patungo pa ba tayo doon? So, ayan. Sa MCWC, Menora, we have few goals. I'm meditating on this. And these are not written goals. Hirap kasi itong hirap pag nandito ka sa ministry type. Isiset mong goals mo. Mamaya, babaguhin ng Panginoon. Isiset mo yung priorities mo. Mamaya, papasok ang Holy Spirit, wala sa listahan. Kaya, ang napansin ko sa mga leaders ng tribal gospel mission, they don't talk. But their fruits shout. They don't meet always. They don't plan always. But look back and you see their fruits. Napakarami naman plano ng plano. Ang bilis. Tapos they fight together. They crumble down. It's gone. So, ayan. And what I learned from our leaders, look at the Holy Spirit as the commander of this ministry. At ang natutunan ko, kaya pag may sinasabi ang Panginoon sa akin tungkol sa church natin, ibinabato ko pa simple dito sa sermon. Binabato-bato ko lang yan. And then, pag nag-usap-usap ang deacon, gawin kaya natin to. Maganda yan, sinasabi ko rin. Kasi pag sinasabi ko at hindi pinapansin ng leaders, kagustuhan ng Panginoon yon, pero hindi pa handa ang congregation. Hindi pa niya panahon. Pero pag sila na ang nagsasabi at nagkakaisa sila, ang nangyayari, panahon na niya. I took that principle from Exodus journey and towards the Deuteronomy journey. Kasi dihandangag kay kaysaan da maala di punto ni Apo Dios uray na iti punto nga nadal ko di jay. Ni Apo Dios, idihanda ka kaya 10 tribes sided with the 10 and then only two sides sided with Moses. Kaya dinapanlat ako maditalo nga tribon. Yung ni Apo Dios, stay here. Chill muna kayo dyan. So, 40 years. Relax. Kasi ang napansin ko ang Panginoon, mas importante sa Kanya yung pagkakaisa natin kaysa accomplishment natin. Kasi, kung hindi natin matututunan ang magkaisa, sisirain rin natin ang mga accomplishment natin. Pero pag natutunan natin ang magkaisa, yung nasayang nating 40 years na panahon na paikot-ikot doon, lalampasan rin natin yon pag nagkaisa na tayo. Yun yung natutunan kong principle doon. Kaya pag hindi gumagalaw, ay yan na. Years pa lang ti pagtutungtungan tayo. Kat millennium ni Apo Diyos nga mangbuybuya kanya tayo. So, sa akin your will be done, Lord. Examine, ang mahalaga, tama ba yung direksyon natin?
Hanga je bawat askaw are we there yet? Are we there yet? Puro complain. Ang mahalaga, towards ba ako doon? Lumalapit ba ako? We need to examine ourselves. So, sa Minora, may mga notes ako dito. We aim to go deeper in our relationship with the Lord. What efforts, what intentional efforts or goals are we doing to hit that goal? O what efforts are we doing to go closer to that goal? Going deeper in the relationship of the Lord. Whether MCWC ka o hindi, this is a goal of a church. We go closer to our relationship with the Lord. How do we go closer? Prayer. Your personal relationship with the Lord. Walang relationship ang lumalalim pag hindi nag-uusap. Nagsisimula lagi yan sa pag-uusap. Pansin nyo, dagiti kabataan, awan tinurugan, chat day tatyag papanag. Di ka nagaw-awid because you are nurturing a relationship. So, yun. Prayer. How's your prayer life? Bible study. So, ang Bible study, hindi pagalingan sa Biblia. Napakaraming detalyado pagdating sa Biblia. The point of studying your Bible is to understand God. And you will align yourself to Him. Maraming magagaling sa Biblia, hindi naka-align sa Panginoon. Dapat makahanay ka sa Kanya, going closer to that relationship, to walk with Him day by day. Obedience to His teaching, dwelling in His presence. So, dwelling in His presence. Siguro hindi ka pa marunong na sermon ko to nung pandemic Wala, hindi tayo makagimong. Hindi tayo makagimong You can play YouTube. Praise and worship. Sumabay ka na lang doon. Anyway, the presence of the Holy Spirit is in everywhere. Maybe hindi mo pa kaya or hindi mo pa develop yung ganun. And you need a community para sabayan to praise and worship. So, ang ginagawa mo, every Sunday I must go to church and worship with the community. That is good. That is good. Noon, once a month. Pero sa taon na ito, nakaka-twice a month ka. That is good. So, aside from every Sunday ka na pumupunta sa church, sa bahay mo pa, every morning, pag naliligo ka, nagpe-praise and worship ka. Dinadagdagan mo ng dinadagdagan. So, that is good. But you need to do something, gagawin mo yan. Kanya-kanya yan. Kanya-kanya yan. So, even me, as a pastor, I need to do it. So, yan. Go closer to the image and character of the Lord. Check natin yung sarili natin. More loving ba tayo? More understanding? More forgiving? More gracious? More patient? More enduring? More serving? Timbangin natin yon. Kasi ang parameter lagi, it is the Lord Jesus Christ. Lumalapit ba ako sa Kanya? Or baka nilamangan mo na ang Panginoon? Ay, grabe. Hindi, kasi minsan siya nagbalibag ng lamesa Ikaw 5 beses na. Nilamangan mo ang Panginoon. Holy anger. Hindi, dayaw na po Diyos. And, of course, ang lagi nating ginagamit sa Minora. Are you shining brighter for the Lord? Pag lumingon tayo, mas maliwanag ka ba ngayon sa iyong pamilya, sa iyong mga kamag-anak, sa iyong mga kaibigan, churchmates, workmates, kapitbahay? Gaano kalayong naabot mo? So, tingnan natin yon. Because ang Panginoon, you start in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the
uttermost part of the earth. Padaydayaw ni Apo Dios. Mabless akjay. Thank you, Lord. Dios, ni Lengleng, ni Rosalie, I think you saw the post. And ganun, nagliwanag ba kami, Lord? And I saw the post. I saw the post. And it's your glory, Lord. It's your glory. I think we are hitting the target. They are seeing the light. Kasi maraming nagdadala doon ng apoy, pero yung apoy nakakasunog, nakakapaso. The light should be guiding towards the path. It should be bringing direction sa kanila. So praise the Lord. And in that project, you are a big part of that. So sa taong ito, anong mga progress mo? Dinagdagan mo yung bahagi mo doon? Pero my prayer is not that you will be sending. Noon, we are sending our prayers. And then you leveled up, you are sending your offerings, seeds. Sana sa next year, we are sending you. Dayaw niya po Diyos. Kahit sabi ko nga kahit transporters lang tayo. Kasi sabi ko, yung isang bagaheng yun, 20 kilos yun. We can tell our churches, pack things, clothings. Anong maganda? Ibigay natin doon. Yung pumuntang team noon, they brought school materials. Pack things. Hindi rin makabuhat lahat. Ikaw, sinagot mo na yung ticket ng 20 kilos na isa, 650. Tapos binuhat mo pa na dinala. Leveling up. Wala kang gagawin doon. Dalhin mo lang yon, and then papasyalin ka namin. Kung gusto mong mag-testimony, bonus na yon. Kung gusto mong mag-preach, praise God. Madaydayaw ni Apo Diyos. So, ayan. Ang CWC, ang church natin, sabi ng deacon natin kanina, chairman, because everyone is part. Kasi this is the principle of the finance committee in this church. We think of yung offering natin, yung nako-collect na collective offering natin dito sa church. Iniisip ng finance committee paano natin maitatanim ito na yung bunga nito, kahit yung mga hindi aware, aani pagdating ng panahon. We are the managers of these finances. Yun yung sabi ng finance committee. They are sending it to mission field. Alam nyo ba na marami kayong pinag-graduate na Bible school students? Huwag tataka kayo, bakit napakaraming CWC na churches dyan? Because you sponsored the pioneering of those churches na hindi nyo alam. It is the finance committee deciding kung saan itatanim yung mga butil natin. Marami kayong bahagi. Hindi na pang kami dyan na walking doon sa path. Mataas pa rin. Pero nakita ko yung hinukay nila para mapababa yung daan. Lipos ti tao. Bimabaday yayan. Kit no idiim mo na nga inulik na iya, nagsipnget pa nagkita kidi nakadano nakji. Pinadas ko nga diniritso ko, nasip nga pa nagkita ko, kapat ko dyan tinyog. Paypapayak di yan. Nag-special offering tayo noon. And we collected around 30,000 and then may magpahabol pa. That pot was kayo ang major stockholders or major holders doon sa project na yon. Gumawa kayo ng daan patungo sa headquarters at marami ang dadaan doon at lalabas sa headquarter na iba na ang buhay. Purihin ng Panginoon. Malaking bahagi kayo doon. Isang pastor na kasama namin, tinistimony ni Pastor Deborah, magmi-meeting kami mamaya.
sa district. I'll try to raise na sponsor namin yung isang church. Kuna kanya na. Nakita mo imirig yung church dan. Wala na nga ron, nagbaba ng taygayam. Wala kayo. Madik nga sumurot enta, baka no may impluensya ako mananda kita pa nagpampanunot yo. Mapang kayo and listen to the Lord as you travel. Nagbaba ng taygayam. Daydayaw ni Apo Diyos. But towards that direction. So sa church natin, ang kayo nga mapnek nga dumdumngag ti report, mapanyo kitaan. Mapanyo kitaan. Daydayaw ni Apo Diyos. The Lord will speak to your heart. I believe because it happened to me. It changed my perspective. It made me more grateful person. It made me more, kasla ka Santa Claus kuno ni Pastor Dante. This Sunday ni Mrs. Nagpabarya dito. Inala namin nga ko smaller bills. Iwaras ko ti ubing ko nak. Nagpuskol mo tayo sa 100. Waras ko ti ubing. Nagadukot ti ubingan. That is the result of the first batch who went there. Yung pat ni Shandy, ni Sister Angie, ijay Pugol, ni Sister Beverly, ijay Halyap, Sister Honey Jane, ijay Rizaluna. Ni Sister Rose Ann din naman, Pastora Rose Ann din naman. So those ladies, they brought, kat nagijay churches da, bigla nga nabuhayan, yung church ni Pastor Mamertong at gimong dakis isuda pamilya na punpun no ti ubing. So yung church niya na iilan sila, 60 na raw sila nagsisim. Because of those ladies. And marami na naman dito ang nag-respond sa fundraising ng mga babae na yon. Those are your seeds. So, madaydayo. I think inikan nyo pagkape. Church gave, nagninak kape, danganapan. Madaydayaw ni Apo Diyos. But yung lagi kong sinasabi, yung sinabi ng Panginoon na go into all the world and make disciples, that is literal. Yan sinasabi ko kay Pastor Dennis, no pag sinabi ng Panginoong literal, hamo nga kalsuan. Be it, Lord. Yung sinasabi. Di ko ako bigla mga danagan ng ticket, Pastora. Oh, the Lord is confirming niya ko. So you just don't know. The Lord, saan ka dadalhin ng Panginoon? Kasi si Philip pinidot alipugpog. No, di mamuno pag pangidiswan ni Apo Diyos kanya. But be always ready to preach the gospel, to share your testimony. Examine our direction, and then assess our progress. How far have we come? Ito yung text natin na in-explain ko kanina. So hindi ko na uulitin para hindi hahaba. Gaano na tayo kalayo? Malayo na. Pero malayo pa. The important thing is my progress. Sabihin mo nga sa katabi mo, congratulations on your progress this year. Madaydayaw ni Apo Diyos. He who has done a good thing in you is able to complete it. He who began a good thing in you is able to complete it. In Christ Jesus sabi. Yung inumpisahan niyang trabaho sa iyo, tinatrabaho niya yan. May progress lagi yan. May progress lagi yan. Nakadepende sa cooperation natin. So, madaydayaw ni Apo Diyos. So, assess our progress. Meditate natin yan. Mag-journal tayo. Tingnan natin yung usad ng ating pananampalataya. Oh, ni Manong Dexter ako, manipod di jay tugaw ijay. Kasi nagtiruangan, nagpakpakastakan adat to'y sangon. Progress.
Nunikaloy katagtugtugaw to dito yan. Praise the Lord! Hallelujah! Madaydayaw ni Apo Dios. Hallelujah. Identify roadblocks. Si Sumaruno, aside from assessing our progress, tingnan natin ano yung nagpapabagal sa akin. Uno niya di kumalkalso. Kailangan nating i-identify yung mga yon. What's hindering us sa ating pag-usad sa pananampalataya. Doon sa Hebrews 12 verse 1, sabi ni Paul rin, I think Paul rin ang nagsulat ito, pero sabi nila, hindi nila alam kung sino nagsulat ng Hebrews. Sabi, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that easily entangles. May mga pet sins ang bawat isa sa atin. At pabalik-balik yon. Minsan, yung weakness mo, strength ng kasama mo. At yung strength niya naman, weakness mo. Kaya minsan, dahan-dahan tayo sa pagja-judge. Kasi, grabe ka naman, Brad. Pag alam niya lang yung weakness mo, kakantsawan ka rin. Kasi strength niya yon. Pero sa atin, magtutulungan tayo. Let us encourage each other. Pag may bumagsak, huwag apakan. Tulungang tumayo. Yun yung sense ng community natin. Magtulungan tayo. Let us find ways, like BDO, na yung design ng Panginoon sa atin, yun yung plano ng Panginoon sa church. We are a work in progress. Pero tingnan natin yung mga roadblocks para alam natin ang ia-address. Gaya nung bago tayo lumipat dito, kita mo agad kung anong sagabal sa paningin. Nagbrigada tayo, alam natin inuuna. May dagijay babakets idi dito. Women's. Nakita dagijay ruot dijay. Tinira dagijay ruot. The wisdom behind, intayo dijay tahampay nga napudot. Dagijay iti blocks nga nasakit ti mata. Dagiti babae, no lang to ti ruot ng masitas. No lalaki, who cares? Basta lumsot ti logan, guna na. Yung madali makikita and then you focus on them. You address them. Madaydayaw ni Apo Diyos. Agpatulong tayo kini Apo Diyos to address those. Let us run with perseverance the race marked for us. Sa Isaiah 59:2, but your iniquities have separated you from God. Bakit kaya, Lord? Parang ang layo-layo ko sa iyo. Examine yourself. Examine yourself. Pag in-examine mo yung sarili mo, wala naman, Lord. Search me, sabi sa Psalms. Wala naman. Kagaya ni Job. Sabi ni Job, wala nga. Araw-araw nga akong nag-aalay eh. Kayo, yung Hudyo yearly yung kwan. Yearly yung sacrifice nila. Si Job, araw-araw. Idamay na pa'y karuba na. Awan eh. Wala na. So ano, in-examine mo yung sarili mo kit awan mo ti makita mga pakapilawan, kit daw-dawatan ti apo, kit awan mo ti reveal na pa'y nga daduma, maybe the Lord is testing your endurance, your patience, your faithfulness. Kaya intentional ng Panginoon na tingnan natin, baka matindi ka lang pag-revive ka. Pero tingnan natin, pag wala yung mga factors na yon, kung tuloy-tuloy ka pa rin sa paglakad, pagsunod sa akin. Testing tayo ng Panginoon dyan. Magpupuri ka pa ba? Pag hindi, dati kailangan nga sumgar ka sa kanto gingato ti ima. Kailangan nga dadagijay factors, spiritual factors nga mangudyok kanyam. Kailangan nga pagungtan na kayo worship leader sa kantog palakpak. But tingnan natin dito. So pag wala naman, baka trinitrain ka ng Panginoon. Pero sa Isaiah sabi, but your iniquities have separated you from your God,
your sins have hidden His face from you so that He will not hear. So, ayan. Dalawang factor yan. Huwag tayong judgmental. Pag pakiramdam niya ang layo niya sa Panginoon, baka job case yan. Baka job case. Kung talaga naman, sukimatom di bagbagim. So, ayan. Yan nga, komunyon tayo damdama. Madaydayaw ni Apo Diyos. Identify roadblocks. And navigate the road ahead. Ijay panangkita tayo. Ipanang-examine mo di sarili. In-examine mo di direction, okay, nakahanay. In-examine mo di progress, okay, may usad. In-examine mo yung roadblocks, identified, and you are addressing them now. Navigate the road ahead. Sa rota ba natin, may mga detours ang Panginoon? Kasi sometimes the Lord will put detours or tayo mismo ang naglagay ng detour. Kaya lumalayo tayo. Naglagay ka ng 40 years na detour. Grabe. 40 years na detour. Na-detour sila ng 40 years. Urayak lat tanga masiminto yun. Kunam siguro niya, no dalan. Where do we go from here? Kasi pag marunong kang mag-evaluate, you can identify your next actions. Proverbs 3 verse 5 to 6. Trust the navigator. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. As pastor, many times I plot sermons kasi makikita mo yung direction ng church. Pero anytime, Lord, you can intervene. You can distract my outline. Kasi many times binabago ng Panginoon. How many times nangyari sa church? There was a service dito sa church natin na nag-testimony si Sister Lynn regarding yung bisita niyang matandang babae noon. And the Lord changed the sermon habang nagte-testimony siya. So I need to remake or to make a sermon hanggat kumakanta sila. Kaya nung pag nagtuturo na ako ng homiletics sa Bible School, ang huling ipinapa-exam ko sa kanila, by the end of this course, you should be able to make a sermon within 5 minutes. Because the Lord can change your sermon. And you should be skillful to do that. Grabe naman, Pastor. 1 week nga walang magawa. Kaya yan. Ganyan rin ako noon. Huwag ka kasing magsulat pag walang laman yung utak mo. Wala ka talagang may susulat dyan. Ubusin mo ng meditation yung oras mo. Alam nila sa bahay yan. Ang meditation ko, linggo ng hapon, diretso. Ginagawa-gawa ko yung outline ng Friday, Saturday. Pina-finalize ko yan madaling araw ng Sunday. Because I developed the skill. Kasi, ang Panginoon, you should be able to. Alam ko na yung style mo, Lord. May mga itweak ka sa huling kwan. Kabisado mo rin ang Panginoon. And then, tong PowerPoint, mahuhuli na, Lord. May ititweak ka na naman eh. So, ayan. Trust in the Lord. So, may mga time na I deliver a sermon na pakiramdam ko ang dry. Walang epekto or kahit ako, akma ba to sa church? Pero sinasabi ng Panginoon. Hindi ko alam kung para sa atin or may isa lang na kinakausap ang Panginoon. But I need to trust the Lord. Preach by faith. Dayaw ni Apo Diyos. Where do we go from here? So in our journey, at dadagyan tayo nga maawatan, ngumno da ti direction ni Apo Diyos, ket ada confirmation na trust in the Lord.
Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Let the words of God, the principles of His words, and His Rhema word guide you. Dami kong gustong ikwento pero wala na tayong oras. Kahit sa Mindanao, those are steps of faith. Pumunta kami doon na kaslami milyonaryo, makitran-transakti milyon, o magkwarta na. But we just know that the Lord is sending us because the thought keeps on coming back kahit i-reject mo ag subli-subli. Are you speaking to us, Lord? Hindi nakita mi jay daga, manung nga spots at the plain na di mordong. Hindi nakadanong kami jay, we just know, we cannot explain, we just know it is the right spot. Hindi ko alam. Nag-oo na kami. After just few years, nag-pandemic Kami pandemic nun, nagpakalastugak nga sermon niya, prayer meeting idi. Ang kay pagit ito, taba ka na-excite kay lang yung pakitak nga picture ko ni istorya. Baka ma 1, 2, 3 kayo. Pagkalmain nyo pa'y dagita sa sarili yung ibaganto ti apo ti tidyo. Pimtok pandemic. Ang kumay follow up. Ngan nga ni pa nagsisingiran, kasanudatan, Lord. Those are my journeys in faith. Imidingan nga ni na da tumawag. Pastor, di bagbagam nga daga, bagi minti 1 hektar. And dun ko na ako na, that's my journey in faith. Yun ay kwento ko kina Mamerto. Kaya sa akin, pag may sinasabi ang Panginoon, humakbang ka na, susunod yan. So yun yung kuan. Kaya 5 ti credit card ko, no kuna ti Apo, swipe. Dayaw ni Apo Diyos. Navigate the road ahead. Learn to walk with the Lord. Listen to the Lord. Dayaw ni Apo Diyos. Okay? And then Isaiah, whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it. Sa bawat tinig ng Holy Spirit, kaslay lilid na ti Apo dito, just obey. Mapansin mo ito nga, umad-aduday tanga sa, umad-adungay ti kasjay. Direction. Tuno ka kadamanin. Aging gana nga madiscobrem jay language yung kina Apo Diyos. Kasi no ti language yung kina Apo Diyos, kitagtaginap, agkaratagtaginap ka. No ti language yung matkabision, agkara makabision ka. No audible voice, nagswerte ka. Ngimno dangay ko, kaslangay, ma-inspire ka kakasya. Grab it by faith. Act to it by faith. So yun yung kwan. Aging gana nga, makabisadom dayjay. Lumawlawag. Aging gana, you just obey. Ngimno, aday bagbagana akit, baka panunot ko lang daytoy. Baamon. Intunukan awan tone. Practice it. Daya ko na tayo nga step by faith. The Lord will confirm it. So, sabi ko, may tanong yung estudyante, paano ko kwan Lord? Paano ka makukuan pag sigurado kung ang Lord o ako? Tanungin mo sa Lord. Sabi ko sa kanya hindi naman nakakaya yung ganun. Parang nagdududa ka. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, hindi ako nagdududa sa'yo. Pero nagdududa ako sa sarili ko. Give me a confirmation. So, hindi mo pinagdududaan ng Panginoon. Minsan, Lord, tila mapampanunot ko that I cannot identify if it's you or just my imagination. Kung ubus-busog ko lang, ganatagtaginap ko. So, yan. But, umabot to di punto nga madanon tayo dito Isaiah 30 verse 21. Di journim kini Apo Dios. Whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it. Madaydayaw ni Apo Dios. Faith checkpoints. Hallelujah. Where are we headed? How far have we come? What's hindering us? Where do we go from here? Let's have our communion. Even the Lord have an sketch in His journey.
Nagsao, dagito'y taramidek. Pakita nan di ship, ijay ko, da pinartina di jay, nikan natibado ni Adan kini Eva, da na party nga karnero. And this is sketch, we are singing this, you came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Kurang di kanta. Because the next road is the Lord will come again to pick up His church. Even the Lord has an sketch in His journey of salvation. Madaydayaw ni Apo Dios, and that is what we are celebrating today. He is faithful. He is always faithful. He will be faithful. Madaydayaw ni Apo Dios. Iyawat ko kini Pastor Benny, tultuloy na para iti Holy Communion tayo. Madaydayaw ni Apo Dios. Hallelujah. Giyaman tayo dayay mensahe. Kaya tisagana tayo dagiti biyag tayo. Tapno nagpartisipar tayo iti Holy Communion. First Sunday of the last month of the year 2024. Madaydayaw ti Apo. Nagado dagiti pagyamanan tayo. Iti daytoy manen nga bulan. Inlasat na tayo ti Apo iti makatawan. At dadadag iti ngani na mapalabasan da ito nga tawen. Ng madaydayaw ti Apo, pinasalunat ni Apo Diyos sida. Ti may bagak man lang kagkarkararag tayo ka nagtarigagay tayo, Apo kayat ko nga makitan ti umay mo. Ket nukas ti tarigagay mo, hamupan panunutin ni patay. Kaslapan panunutim laengan dayjay, yaay ti Apo. So nga ti Holy Communion, ket panunutin tayo nga dumagdagket manen ti relasyon tayo ti Apo. Agkararag tayo man, kabayatan nga umumay dagiti diakono tayong agserbi, iti Holy Communion. Manakabalin nga Diyos, agyaman kami, Apo, iti presensyam, iso Apo nga makiatadda kada kami, kabayatan Apo nga agserserbi kami kinka. Apo agpartisipar kami ti Holy Communion, dawatik kinka Apo si kamatem dagiti biyag mi, no da nagkurkurangan mi, pakawanan na kami, patibkerem dagiti relasyon mikin ka. Ikumit mikin ka da ito ay Apo nga tinapay, nga simbolo ti bagim nga naparparigat iti cross. Ikumit-kumit kin ka Apo, idaton ko kin ka da ito nga kupa, nga simbolo ti dara nga naibukbok iti cross, nga kunati sa nga nauwan ti naibukbok, nga dara awan met ti nakasubot. Agyaman kami nga ron Apo, dagiti met nga danti sagsagabaan nga saksakit, kunati sa nga babaan ka dagiti sugsugat mo, naagasan kamin. Bendisyon am tunggal may sang agpartisipar, itinagan na po mi Jesus. Amen. While nga dagiti musician tayo ket mangipapayda ti music, may waras ti tinapay ken ti kopa, mangala kayo ti may nga tinapay ken may nga kopa, sanyo pay kankanan ken sanyo pay ninuman, tabasaag to pay ti sao ti Apo ket mangtedak to ti instruction nga aggigiddan tayo. No makala kayo, si kakararag kayo pagururayan tayo kadagiti dadduma. Can. Give myself away.
dawatig nga tumakder tayo. Amen. I give myself away so you can use me. Kasigam tayo ti tinapay, nga simbolo, iti naparparigat nga bagi ni Kristo, ganti ko pa nga simbolo, iti naibuyat wenno nagayos nga dara ni Apo tayo nga Jesucristo. Dito ay 1 Corinthians chapter 11. Pasag ti ti Apo mangrugi verse 23. Tainawat ko iti Apo tinyawat kumut kada kayo. Ani Apo Isus iti matla arabi anayawat nangala iti tinapay ket iti nakapagyamanan pinisina ket kinunana. Alaan nyo kananyo dahito iti bagi ka mapisig po kada kayo aramiden nyo dahito apang laglagip kanya. Kanan tayo iti tinapay. Ket kastamet tinala na ti kopay di kalpasan ti panangrabia kinunana dahitoy akupa iso ti baro atulag iti darak. Aramiden nyo dahito masansan nga uminom kayo amay paya pang laglagip kanyak. Inuman tayo ti kopa. Kano masansan na kanan nyo dahito ay at tinapay kano uminom kayo iti kopa iwaragawag yu ti papatay ti Apo agin ga ti yay na. Agkararag tayo pa ti kararag ti panagyaman. Manakabalin nga Diyos, agyaman kami launay. Iti panakay karimi Apo nga nagparticipar ti Holy Communion. Apo Diyos, tulungan na kami. Iti panagnami nga sumurot Apo nga agserbikin ka no payado dagiti rigrigat ado dagiti pakasuotan ngam gapo Apo ti baligim iti cross inikkan na kami mo ti baligi Apo kadagitoy nga pakasuotan kinawan ti kasapsapulan problema saksakit kanda dumapay Apo nga malasatan mi Apo ti kabayatan mi ti rabot ti kasikat ti baligi mi agyaman kami Apo ti panakay karimi nga nagparticipar ti Holy Communion itinaga na po mi Jesus dawatin mi gitoy. Amen. Iyawat ko iti mangitorturong lang kada tayo dahil tuloy tayo dahitoy panaglipas iti panagdaydayo. Okay, so gam kami Pastor and also Pastor Brian iti datang mensahem about our journey towards the kingdom of God. So before nga mapantayo humay dagiti tithes and offering tayo, ikararag tayo pa dagiti nga mornong tithes and offering. Kaya dawating agdumog tayo, tagkararag tayo. O Diyos mi nga nailangitan, agyaman kami Lord God, iti sa nga naiburay iti dahi yung saba. Kaya Lord God, agyaman kami mo ito Lord God, kadagiti so aming nga bendisyon mo kada kami, dagiti tigsa, dagiti salunat mi Lord God. Apo Diyos, dagiti aming so aming nga bendisyon mo, pagyamanan mi Apo Diyos. Kaya Apo Diyos, dagiti Apo Diyos, nga maurnong tithes and offering, dagiti nga seed faith offerings, Lord God. Apo Diyos, dawatin mi bendisyonam. Kung Apo Diyos, agpay para iti pagayatam, Lord God. Dagiti feed faith, Lord God. Asahan mi, Lord God, dagiti nga seed faith, kahit agtubo da, dumakkel da, agbunga da. Rabos, makita mi dagita nga mulmulaan mi, Lord, nga seed faith, Lord God. Lord God, iso amin nga trabaho mi, bendisyonam kadi Apo Diyos, dagiti business, bless mo ti business da, dagiti customers da. Na kami Lord God, nga empleyados Lord God,
I-bless mo iti trabaho mi. I-bless mo sa aming nga part. Yung trabaho mi, tagburay na po, balinapos nga progressive. And Lord God, at to Lord ka napintas, kaya makita iti dayag mo. Nakikitag mulmula, Lord God. Apo Diyos, bendisyonam iti mulmula da. Apo Diyos, amin Apo Diyos nga pagkapuantin kami. Apo Diyos itag-ay mi king katasi ka. Apo Diyos ti may daydayaw. Bigbigin mi nga no awan ka. Awan na kita Apo Diyos nga blessings Lord God. So Lord God nga sika iti mapadayawan. Kan Lord God isublimi amin nga dayaw gloria ken panagyaman. Dahito iti kararag mi dawat mi tinagan ni po Jesus nga po mi. Amen. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Purihin natin siya, sambahin natin siya, na may galak sa ating puso. Hallelujah! Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Purihin natin siya, sambahin natin siya, na may galak sa ating puso. Hallelujah! Tayo ay magbigay Tumakder tayo manamanin niya kabisa. para sa Panginoon. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Purihin natin siya, sambahin natin siya, na may galak sa ating puso. Hallelujah! Na may galak sa ating puso. Hallelujah! Na may galak sa ating puso. Hallelujah! O Dios, agyaman kami itirago, ngayon paay mo kada kami tidaytoy ngaldaw. Nainsing-singayan ngaldaw, apo pinangnag mo, dagiti apo puspuso mi, kadagiti apo sursuro, kadagiti sasaom, kanwa po Dios. Iti panangidalan mo kada kami, apo. Iti daytoy, apo Diyos, panagdalyasat mi, iti daytoy, apo panagserbi mi ken ka. Madaydayaw ka, apo, iti panangararamit mo nga dagiti biyag mi, apo Diyos. Nalawag dagiti daldalan ngayon ka, apo Diyos. Dalyasatan nga mangiringpas kadagiti planom ti panagbiag mi. Agyaman kami ti ayap ti panagserbi. Agyaman kami kadagiti sagot ti Espiritu Santo. Apo ngayon bukbok mo ti tunggal maysa kada kami tapno epektibo kami, apo, nga agserbi ken ka ketua po Dios. Nabalegi dagiti panagnami, o apo, kadagiti daldalan mo. Ti daytoy nga lawas ikumit mi manen kadagiti mimam. Apo Diyos, tinayin gasatan na po nga lawas para titunggal maysa. Ketua po Diyos, ti balegi idam kada kami. Kadagijay nga masakit, agyaman kami, apo, iti panagsagid mo. Hallelujah, uray pa, itay panagdaydayaw mi, iti panagkankanta, panagdengdengeg mi, kadagiti sasom,
Kanuray ti panagpartisipar mi Apo Dios ti Santa Sina. Agyaman kami Apo ti sagid mo. Agyaman kami Apo ti mirakulum. Agyaman kami ti panangururnos mo Apo. Kadagiti biyag mi kadagiti pampamilya mi. Agyaman kami kadagiti solusyon dagiti problema Apo. Madaydayaw ka iti balegi ti daytoy Apo Dios nga gimong. Ngarudo Apo Dios rikpan mi man. Katagsisina kami nga mo Apo ti parabor ti presensyam. Kumuyog ti tunggal maysa. Kat da kinaimbag ken kinagasat. Apo Dios kamakaman na dagiti dagop dagiti aldaw ti maysa ken maysa. Dagitoy ti kararag mi tinagan ti Ama, Anak ken ti Espiritu Santo, kunatayo iti amen and amen. Awan ti rumuar nga dagin na lamano at least ang apulo man ti maysa ken maysa. Hallelujah, speak the blessing. God bless us.